Hello po, mabiyayang Monday po sa lahat. Pinipilit ko mag-straight po. Ayan, pero kailangan hawakan ko yung kalahating katawan ko, yung left arms ko po, para wag siyang galaw ng galaw. Napo pa rin po ang Panginoon. Wala pa rin pasok ang mga bata at alam ko sa Manila sobrang mabagyo pa po. At as in parang yung tunnel yata na hindi na madaanan kasi sobrang lubog na talaga. At dito nga sa amin ay ganun pa rin po, lubog, di ka makalabas, yan, para bumili nga ng pagkain, no po. So, purihin po ang Panginoon, mag-ingat po tayong lahat, at lagi po tayo, ang sandata po talaga natin, panalangin po, wala nang iba pa po. So, bago tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin. Purihin ang Panginoon, salamat po, O Diyos, sa araw na to, na kami makapagtalaga, Panginoon, sa pagbubulay na yung mga salita. Salamat, Ama, sa buhay, kalakasan ng iyong abang lingkod at sa aming mga kaibigan na siyang nakikinig sa amin ngayon, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na mailagay sa aming mga puso't isip ang katotohanan na yung mga salita. Hindi lang naman namin ito marinig, O Diyos, ito yung maipamuhay namin. Salamat po, Ama, pangasiwaan kami na yung Santong Espiritu at tulungan mo kaming lagi anuman ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Dagdagan mo aming pananampalataya, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa pagbubulay na ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan, mag-start na po tayo. Sana mabilis lang po yung pagbubulay natin ng salita ng Diyos ngayon. Ang title po natin, Ang Diyos ang ating kanlungan. So, inano ko yung title na yan, yung topic po na yan. Sana maiksi lang po. At sana tapusin nyo, no po. Kasi, di ba, ito yung for the past 2 months po lang, June to August, yan po. Yung earthquakes, ano muna, lindol tayo, yun lang naman po, na sa yung major powerful earthquakes sa Indonesia 7.7, Colombia 7.4, 7.3 Mexico, 6.8 sa Japan, 7.8 sa Southern Philippines po. At meron pa siguro sa iba, parang sa Spain yata meron din. Or parang yung Mexico na yun na nasabi ko, no po. At bukod pa nga yung mga wildfire, sunog po sa mga buildings, kailan lang yung sa, alam ko sa Davao rin yata yun. Gera, Israeli, US versus Iran, at saka yung Russia, di ba, versus Ukraine po, at sa iba pa mga gera, yan, mga wildfire nga po, mga baha, sa iba't ibang dako, yung sa Japan, sa China, sobrang grabe. Yan po, kaya mag-ingat po tayo. Yan, wala talaga tayo kasiguraduhan po. Kahit ako, sa ating po mga buhay, no po. Alam nga natin ang birthday natin, pero hindi natin alam po ang ating kamatayan. Tanging ang Diyos lang po nakakaalam. Kaya tayo po'y manghawakan po sa kanyang mga salita at tayo po'y magtiwala at tayo po'y gumawa ng kalooban niya po. Napopurin po ang Panginoon. Sabi sa Isaiah 95:1-2. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya hindi nakikinig. Yan po. So, dahil nga sa ating po mga kasalanan, nagkaroon ng gap nga between sa atin po at sa Panginoon. Yung kasalanan na talagang nag-divide po. Kaya talaga kailangan po na maalis po yung kasalanan na po rin po ang Panginoon. At saka yung pag in-straight mo po yan up to verse 8, yung grabing kasamaan talaga. At saka pati yung mga walang muwang nga na mga kabataan. Ngayon po, yung mga bata, mga walang muwang. Ibig sabihin, parang walang yung mga ka-baby po, pati baby, di ba, na nilalang po namamatay, nadadamay sa kasamaan po ng tao, 'di ba? Yan yung mga napapanood ko, yung mga pagbubugbog, manood ka lang ng Rapi Tulfo, manood ka lang ng basta sa YouTube, ang dami po, 'di ba? Hindi talaga mauubusan. Yung sobrang na talaga po ang kasamaan nating mga tao, kasi hindi ko dahil ang sarili ko naman in a week, nagkakasala din po ako, nagagalit dyan po. Kanina lang or kahapon yata, sumigaw ko. Pero salamat sa Panginoon sa church nga po. Every Sunday na merong pagtanggap po sa Panginoon, syempre,
humingi muna tayo ng pagsisisi, yan po, at saka yung makarinig ka ng salita ng Diyos na siya maglilinis po sa'yo sa bawat isa sa po sa atin. At yung nga, tatanggap ka every week yan, na para sa pagtanggap mo naman, habang tumatanggap ka, habang every week ka, yan, ay nalilinis ka at saka nababago ka. Hanggang sa, ngayon kasi, di ba, tayo pong lahat, lalo nga na sa church, mga working progress tayo na, kumbaga, hindi pa man perfect, pero at least po, yung titingnan mo yung sarili mo, dati, ano ko, ganyan ako, pero ngayon binago na ako ng Diyos. No po, purihin po ang Panginoon, di ba, na ano natin yan, mga kapatid, na, or kahit po sa inyo, di ba? Kung wala pa po kayo sa church at sana nga po makasama namin kayo sa paglilingkod, na pag tayo po lagi po nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po yung nababadal. Yan po. Kasi Romans 10:17, ito po yung ang pananampalataya sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos po. Kaya dapat talaga everyday nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Yan. So nagkaroon ng gap ang tao at saka ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan po. Nabapurin po ang Panginoon. At yung ano nga natin, di ba, yung sa Lazaro, kay Lazaro at sa mayaman nga po, na ang kasi iba iniisip nila na yung patay na makakabalik para, di ba, sinabi naman doon, Luke 16:19-31 po, na hindi na talaga yung namatay na ay namatay na po. Sabi sa Ecclesiastes 9:5-6, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala sapagkat ang ala-ala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na, wala na silang anumang bahagi na magpakailaman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So, yun nga po, pag namatay na talaga, wala ka nang, kumbaga, yung ibang inisip, kagaya nga Luke 16:19-31, hindi na makakabalik yung patay sa, eto kasi diba yung iba sinasabi po, pero yung nga po ay yung mga bad spirit na kaya hindi totoo na yung patay ay nakakausap ng buhay. No po, wala yung mga ganun po. Yan po ay nasa huwad na pananampalataya. Purihin po ang Panginoon na yung patay na, wala na raw, sabi niya, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Napupurihin po ang Panginoon. Kaya nga alam natin yung birthday natin, pero hindi natin, kahit ako nga, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yan po. Kahit yung bata nga, siniling na bata, biglang nagkasakit, namatay. Yung, kahit yung teenager lang, di ba, namamatay sa mga kinakain nila, or yung matanda, ganun din tayo, nagkakasakit, or na-aksidente. Wala tayong kaalaman po, sa Panginoon lang. Kaya, kailangan talaga tayo, dikit tayo sa Diyos na po, purihin po ang Panginoon. Huwag ka dikit lang. Kailangan tayo po igagawa po ng kalooban ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa Luke 16:23-26, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingila siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So yung inano natin, yung sabi dyan, at mula sa Hades na kanyang tumingala, ibig sabihin yung Hades sa baba, yung langit nasa taas, siya at nakita niya sa malayo. So ang laki ng pagitan po ng langit at saka impyerno po, 'di ba? Ang Bible po ang nagsasabi po yan. Kaya wala kang susundin kasi wala nga tayong kamalayan. Nandiyan po yung salita ng Diyos para malaman po natin ang ibig po ng Panginoon. At kailangan nga ay merong tagapagpaliwanag po sa salita ng Diyos. Kasi yung mga nadatnan natin na pinaliwanagan nga na tayo po ay binaluktot ang salita ng Diyos. No po, pray po ang Panginoon. So, may malaking gap, malayo po, at sabi nga dyan, di ba, na, asan ba dito? Eto, alalahanin mo sa iyong buhay, itinanggap mo ay yung mabubuting bagay. So, marami talagang tao ngayon sa mundo na
maayos yung buhay po nila, 'di ba? Na talagang kaiba sa naglilingkod, kagaya namin po, purihin po ang Panginoon, na marami talagang pagsubok na dumarating, hirap, sakripisyo, dahil kailangan nga tayo po ay makihati, kumbaga simpatya, ganyan po sa paghihirap po ni Kristo, para tayo po ay subukin po ng Panginoon. Kung tayo nga po ay tunay na alagad ng Diyos, tunay po tayo na kay Kristo, yan. Hindi kasi malalaman ng Panginoon kung tayo po talagang kumbaga subok na, ganyan, na karapat-dapat tayong pumasok po na lang, kaya may ganon. So nakikita natin, 'di ba, sa social media, na marami talaga mga tao na walang muwang, ang ganda ng buhay nila. So yan po ay pinapakita, parang ganyan, si Lazaro at ang mayaman na ang ayos ng buhay mo. Yan, wala ka talagang pinagdaan ng hirap, kaya ikaw anda sa impyerno. Yan po. So, ganun din yung nasa langit na ang biyaya, ang mahal na sugong apostol Arsenio Tan Periol po, na ang buong buhay niya talaga, 50 years ng buhay niya, itinalaga niya sa pag-aakay ng kaluluwa, pagdadala ng salita ng Diyos po, yan, paggawa ng kalooban ng Panginoon. So, puro hirap. 'Di ba? Hindi naman totally hirap, kasi yung iba natatakot kasi puro ka na lang church or ano, 'di ba? Yung iba nga, sabi nga ay baka lumampas ka na sa langit, kaya mas maganda na yata lumampas kaysa hindi makarating ng langit, 'di ba po? So hindi wala talaga sobra po sa paglilingkod. Kung sasabihin natin ang dami naman binibigay, inaabuloy or kaya ambagan, sa totoo lang, sa dami ng binigay ng Panginoon po sa atin, 'di ba? Wala tayong dapat ipagmalaki po dahil buhay po. Hindi mo kayang bayaran eh. 'Di ba? Hindi natin kayang bayaran po. Yan na ibigay mo yung paano mo nga ibibigay yung buhay mo, or natin po makasalanan nga tayo. Yan po rin po ang Panginoon, na napakalaki po ng gap. Yan, sa langit at sa impyerno. Kaya wag tayong makinig doon sa iba na bumalik yung patay. Pwedeng mangyayari na yung kumbaga talaga pinabalik po ng Panginoon. Kasi nung ako ay bago sa church, ay minapanood na yata ako na I think yung equestrian yun, na nakabalik po talaga. Pwedeng mangyari ngayon, parang natulog yata siya. At para ipaalala sa tao po ang kumbaga kahabagan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, na mahal tayo ng Diyos po. Kaya yan ang inaano namin. Ako everyday nag-isip po ako, sabi ko, Lord, paano pa ba mapapaano ang mga tao? Kasi pag tinitingnan mo yung social media na ang saya-saya ng buhay, wala silang kamuwang-muwang. Kasi nga po, tayo po ay hindi natin naririnig ang Diyos, hindi tayo, kumbaga nakikita ng Panginoon, hindi natin nakikita ang Panginoon dahil sa kasalanan, makeup. Kaya kailangan talaga tumanggap po tayo sa Panginoon, napupurihin po ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah 55:6-7, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit, lisanin na masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang pag-iisip, at manumbalag siya sa Panginoon at kanyang kaawan siya. Purihin po ang Panginoon. At sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Yan po, kailangan talaga po ay tayo po ay tumawag po sa Panginoon habang siya ay matatagpuan. Kasi nga pag nag-rapture na, wala na, kumbaga hindi na, yung nga sabi ko, ang nakakalungkot po doon, magpapaputol ka ng ulo para ikaw yung makapasok sa langit. Kasi Antikristo na po maghahari pag ikaw ay naiwan po ng rapture. Yan po rin po ang Panginoon. So, napakahirap po. Hindi yan ang hindi alam ng tao, kasi nga, sila binulag po, dinaya ni Satanas na, alam mo, number one talagang gusto ng tao, pera, di ba? Ako gusto ko ng pera, totoo po yan. Yan, hindi ako na ayaw ko ng pera po. Pero sa biyaya nga ng Diyos, nalaman na natin, natutunan na natin kung paano ang tamang sa pera, di ba? Yan, kung saan mo dapat gastusin. At sa biyaya ng Diyos, salamat nga po sa aking mga parents na yung pagbibigay mo maging mahabagin ko. Bagay, wala naman talaga akong regret even before po talaga. Yan, na, pero marami akong doon talaga. Maraming nangyaring yung kakaako mo ng problema ng iba po, at marami naman ako nagawan din ng kamalian po, ay napapahamak din ako. Napopo rin po ang Panginoon. Kaya mahal po tayo ng Diyos. Yan po, wag tayong
yung ano kasi nung wala pa ako sa church, sabi ko, Lord, saka na ako babalik sa'yo pag okay na ako, pag buo na ako, mali. Pag ikaw po ay lalong sira, dapat po tayong bumalik sa Diyos kasi ang Diyos lang po ang pwede magbuo po sa atin. Napupurihin po ang Panginoon. So tayo po'y lumapit habang siya'y matatagpuan. Ito po yung God's favor. Ayan, ayaw natin humaba para huwag kayong tamarin po makinig. At eto gusto kong bagit ito verse na to, Lucas 17:10, gayon din naman kayo kapag nagawa na inyo ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. So, tayo na naglilingkod po sa Panginoon, tayo po'y lahat alipin, sa totoo lang, na yung pagsunod mo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, ito po ay talagang dapat nating gawin, di ba? So, purihin po ang Panginoon, kasi yung John 1:12, pag inano mo yung mga verses noon sa iba't ibang version, ang nakalagay lang doon ay binigyan ng karapatan para or meron pang isa, binigyan ng kapamahalaan. So kumbaga binigyan ng authority yung mga children of God na ito nga magdala ng salita ng Diyos, purihin po ang Panginoon, mangaral, mag-akay, maipatotoo ang salita ng Diyos, ang katotohanan, yan po, at saka gumawa ng kalooban po ng Panginoon, yan, purihin po ang Panginoon. So binigyan lang ng karapatan. Pero tayo nga ay alipin lahat po. Alipin lahat. Yan. Walang mahihigit sa amo kaysa sa alipin po. Purihin po, talagang kailangan tayo maglingkod sa Diyos. Kailangan natin pong siya po ay parangalan. Kasi siya, iba yung level po natin. Tayo po ay tao lang. Napupurihin po ang Panginoon. So, gusto ko lang, ito bago ko matapos, kasi yung iba, tinago ko lang po. Merong kasing ilang beses ko na na hindi ko alam after rapture po na magkakaroon pa ng mas mahigit or mas matinding virus na po rin po ang Panginoon. Okay, hindi ko po yan pero most probably nga pwedeng sa Great Tribulation po rin po ang Panginoon. At ito meron kasi akong tita, kapatid ng tatay ko, yung asawa niya. Bali, yung kapatid ng tatay ko, yan, tas asawa nun, na nung siguro May yata yun, inano sa akin ng Panginoon, natingnan ko yung profile niya. Yan po, at tinignan ko naman, sabi ko parang namang wala, yun lang yung isip ko, pumunta ko sa profile niya. And then, after siguro nung namatay Kuya Emer ko, July, nag-message ako doon sa pinsan ko kasi nanghihiram ako ng pera kasi nga gusto ko lumuwas dahil nga nasa hospital po siya. So, nasa hospital pa pala siya. And then, sabi niya, ate, mayroon kaming dinadalang problema ngayon. Hindi ko masabi sa'yo kung gipit din kami, pero malalaman mo rin, yan, lalabas din kasi, na after nga nung lumabas na, kasi ibuburol nga po yung nanay nila, na hindi ko alam, inano sa akin ng Panginoon, punta ko yung na patay na pala. Yan, nauna pa sa kuya ko. Yun po, tumutulong din sa akin yung before. Pero po ang Panginoon, na, yun nga, nung ko lang, nung ko lang nalaman, yung sinabi sa akin ng Panginoon na yun, nung pinapunta niya ako, ay patay na pala yung tita ko. Yan po. And then yung sa kuya Ari ko, nung sinabi sa akin ng Diyos na, kausapin ko para makatanggap ng kaligtasan, wala rin ako muwang noon. Siguro ako po ay, kasi 2021 namatay si Kuya Ari. So, siguro sinabi sa akin ng Panginoon yun ay, pwedeng pwedeng same year din yata. Hindi ko lang po hindi ko minessage ang kuya ko nga, kasi nga po ay, kumbaga parang, paano ba ako paniniwalaan ng kuya ko? Tambak ako ng problema, di ba po? At saka, siya ay talagang, kumbaga Katoliko po. Kagaya ko rin parang sarado, kandado, mga ganyan. Yan, pero biyaya nga ng Panginoon nung bago ko lumipat, kinuusap ko talaga yung Panginoon na, Lord, lilipat na ako bahala ka na sa akin. Yan, then after nga, yun yan, namatay kuya ko na hindi ko, later ko na lang nalaman na, kaya sinanaso ka ng Panginoon para kausapin yung kuya ko. Baka sakali maakay nga po sa PM Sportwatch. Napopurin po ang Panginoon. At saka meron ako napanood na mga social experiment po ng
Siguro Channel 7. Ewan ko kung anong channel. Pero nakakatuwa po na doon sa comment na basa ko, nagbabasa ko ng mga comments. Ang sabi doon, may pag-asa pa ang Pinoy. Yan. May pag-asa pa pala ang mga Pinoy. Yun po, meron naman talaga. Lahat po tayo may pag-asa po sa Diyos. Na po, lumapit lang talaga tayo sa Diyos. Magpasako, huwag tayo magpasaway. Yan, kasi natuwa ako sa mga kabataan na mag-aaral po. Meron kasi matanda na tinulungan nila lahat tatawid. Yan po, may dala mga basura. At sabi ng mga bata, sinabi yata ng matanda na ibebenta ko to pambili ng gamot. So ginawa ng mga batang estudyante, kanya-kanyang bunot ng baon nila at binigay do sa nag-social experiment po, at sabi niya, hindi baon niyo yan, hindi po tayo, sige po, at punta ka dito sa school namin pag kailangan mo ng ospital, pag kailangan mo pa ng pera. Sobrang nakakatuwa. Yung mga batang wala pa muwang, siguro mga 14, 12, mga ganyan po, 15. Kumbaga, sila ay kahit papano mura pa rin yung edad nila. Parang si Jayron 14 po. Yan, pero kahit papano may tigas na ng ulo, 'di ba? Yung panonood na paglalaro, ganyan po, pagkain ng mga bawal, may ganun na rin sila. Pero pag tayo, mga magulang, ay sila po, sinanay natin na sa salita ng Diyos po, dinala natin sa church, yan po, masasanay sila. Yan po, na malaman ng katotohanan. Kasi ako, pinapagalitan ko talaga si Jayron. Alam niya yan. Kaya, kumbaga, parang si Jay, asawa ko, sa magtatatlong dekada po kami, alam niya na. Kung ano yung ugali ko pag ako'y galit, pag ako ay alam na. Yan po. At ganun din naman ako sa asawa ko. Kaya po, sa biyaya ng Panginoon nga, na kumbaga, eto kami pa rin, nagsasama, yan po, bagamat opposite at hindi ko pa sila naakay. Pero kasi nga, kailangan tayo magtiwala lang sa Panginoon na yun naman yung everyday na prayers ko po sa buong pamilya ko, maakay sila madala sa kaligtasan. Kasi, syempre, gugustuhin ko ba, kaya nga sa prayers ko everyday, yung mga namatay ko na mahal sa buhay po, kasama sa part ng nanay ko, yung sa part ng tatay ko, sabi ko, Lord, alam mo yan, wala akong sama ng loob sa kanila. Pero sa ginagawa ko, kasi baka hindi sumapat yung ginagawa ko. Pero pag sumapat, bahala na yung Panginoon po. Yan, hindi ako malulungkot na sila ay dinala rin ng Diyos sa langit. Hindi ako malulungkot, matutuwa ako kasi yung hirap sa impyerno, kagaya ng sinasabi po ng Bible, na po rin po ang Panginoon, na tayo po ay may pag-asa lahat, may namatay kang kamag-anak, hindi na nakatanggap ng kaligtasan, tumanggap ka ngayon ng kaligtasan, ikaw po ay magtapat sa Panginoon, lumakad sa kapanalan sa way ni Christ po, at i-pray mo, 'di ba? Na Lord, sana ngayon makasama mo na sa langit, sa piling mo ang mga mahal ko sa buhay. Ako'y magtatapat sa iyo. Ganyan po ako everyday. Kaya pag ako'y nagkukulang, talaga sabi ko, Lord, sorry po, ganyan. Kaya ang inaano ko, hindi makasapat po yung ginagawa ko para sila ay, kumbaga lahat ng kahilangan ko, ibigay po ng Panginoon po. Purihin po ang Panginoon, 23 minutes, yan po. Tayo po ay talagang ngayon, talamak na po ang kasamaan. Ako iniisip ko lang yung mga mayayaman, yung mga artista, na sana kahabagan talaga sila ng Panginoon na makatanggap ng kaligtasan. Dahil, yun nga po, napakalungkot na wala ka ng way talaga, magpupugot na lang ng ulo. Purihin po, Panginoon, sa ating po lahat, sana po, yan, na huwag tayong umano sa sanlibutan po na kung ano yung inaano nila, na maraming followers yun. Hindi po, kailangan tayo po nasa katotohanan. Kailangan po ay hindi tayo hiwalay po sa ulo. Yan po kay Kristo, tayo po nasa katawan. Di ba po rin po ang Panginoon? Tayo po nasa tunay na iglesia, kasi maraming nagpapanggap na sila'y totoo, pero wala silang pagpapatunay po ng kanilang mga gawa. Yan, yung iba, lumalakad pero hindi, ayaw mag-tithing, di tinuturo, mali. Kailangan gawin po natin lahat. Yan po, purihin po ang Panginoon. Muli, salamat po sa Diyos at tayo po yung manalangin po. Glory to God. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa pagtatagubay, O Diyos, sa pagbubulay na yung mga salita. Patuloy namin dalangin sa mga may sakit, ang gagalingan, O Diyos, sa iyong abang ligod, sa aming mga kaibigan,
ano man ang kanilang pinagdaraanan, O Diyos. Lord, nawa marinig mo sila, lumapit sila sa iyo, tumanggap ng kaligtasan habang ikaw ay nasusumpungan, habang ikaw ay malapit. At sa lahat ng mga may kabagabagan, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan. O Diyos, sa financial, ikaw rin po ang maglaan sa bawat isa sa amin. Sa kalakasan, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. At sa Panginoon, patuloy mong akayin ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami makalakad sa iyong mga daan. Salamat po, Ama. Dalhin mo kami sa araw ng bukas upang muli makapakinig na yung mga salita. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. And muli, yan po, sana po ay bukas magkita-kita po tayo sa muling pagbabagi po ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Glory to God.